Bakit po ba mahalaga ang kumpirmasyon ng upbeat sa dominance ni XRP ngayon? Sa tuwing gumagalaw po ang market dito sa Asia, lalo na po sa South Korea, madalas ito ang unang nagbibigay ng signal sa global crypto trend. Ang rehiyong ito ay kilala sa aktibong retail traders at sa lumalaking presensya ng mga institutions. Kaya nang kumpirmahin po ng upbeat ang lakas ni XRP, hindi ito ordinaryong balita. Isa po itong indikasyon na may solid demand sa isa sa pinakamalalaking exchange sa buong mundo. Kapag si Upbeat ay nagpakita po ng malinaw na preference ng market, dapat po tayong makinig. Dahil kung ano po ang nangyayari rito ngayon ay madalas sumusunod ang ibang rehiyon bukas. Tandaan po natin na kapag sinabi nating traders o holders, tayo po mismo ang tinutukoy rito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang ipinapakita ng trading volume ni Upbeat tungkol kay XRP? Sa loob lamang po ng 24 hours, umabot na sa $1.468 billion ang kabuang trading volume ng Upbeat. Dito pa lang, makikita na natin kung gaano kaaktibo ang market. Ngunit ang mas mahalaga ay ang bahagi ng XRP na umabot po sa 19.63% ng kabuuang aktibidad or activities. Ibig sabihin, halos ikalimang bahagi ng lahat ng trades ay kay XRP umiikot. Katumbas po ito ng humigit kumulang $288 million na turnover sa isang araw. Hindi po ito tsamba at hindi rin hype lamang. Isa po itong malinaw na ebidensya ng matibay na interes ng market. Kapag ganito po kalaki ang volume, ibig sabihin buhay na buhay ang liquidity ng XRP. Ngayon bakit po ba patuloy na malakas sa XRP sa South Korea market? Kung babalikan po natin ang kasaysayan sa XRP ay matagal nang may malalim na ugat sa South Korea. Ginagamit po siya sa payment liquidity solutions at saka cross-border finance. Dahil dito, naging pamilyar po siya sa parehong retail at saka institutional players. Hindi na siya basta speculative asset lamang. Tinitingnan siya bilang functional at saka practical na crypto. Kapag ang isang asset ay may malinaw na use case, mas tumitibay po ang tiwala ng market. Ito ang dahilan kung bakit si XRP ay paulit-ulit na bumabalik sa top traded assets sa rehiyon. At kapag may tiwala po ang market, kadalasan ay sinusuportahan ito ng volume. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng data ni Upbeat tungkol po sa kumpiyansa ng mga investors. Ang consistent po na demand kay XRP sa Upbeat ay salamin ng kumpiyansa ng mga investors. Hindi lang ito isang biglang spike, kundi tuloy-tuloy na activities. Kapag ang mga trader ay patuloy po na bumibili at nagbebenta ng isang asset, nangangahulugan ito na may tiwala sila sa galaw nito. Para po sa ilan, si XRP ay instrumento para sa short-term trades. Para naman po sa iba, isa siyang pangmatagalang hawak. Ang mahalaga po dito ay aktibo ang market sa magkabilang panig. Ibig sabihin, may balanse sa mga buyers at saka sellers. Ang ganito pong kondisyon ay malusog para sa price discovery at saka stability. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang mataas na volume sa liquidity ni XRP? Ang mataas na trading volume ay direktang konektado sa liquidity. Kapag mataas po ang liquidity, mas madali ang pagpasok at paglabas ng malalaking position. Sa kaso po ng XRP, ang $288 million na daily turnover sa Upbeat ay nagbibigay po ng sapat na market depth. Ito ay mahalaga lalo na para sa institutions at saka high-frequency traders. Mas kaunti po ang slippage at mas maayos ang execution. Para po sa mga retail traders, ito ay nangangahulugan ng mas patas na galawan ng presyo. Kapag ang liquidity ay malakas
mas nagiging stable po ang asset sa kabila ng volatility. Ito ang isa sa mga tahimik na lakas ni XRP. Ngayon ay bakit po ba nagiging mas kaakit-akit si XRP sa ganitong market setup? Sa isang market kung saan mahalaga ang bilis at efficiency, si XRP ay namumukod tangi. Ang kanyang dominance sa upbeat ay nagpapakita po ng pinagkakatiwalaan. Ito po ay nagpapakita na siya ay pinagkakatiwalaan ng market. Kapag ang isang asset ay may sapat na liquidity at active na volume, mas nagiging practical po itong gamitin. Hindi lang para sa speculation, kundi pati sa real transactions. Ito po ang dahilan kung bakit maraming traders ang bumabalik kay XRP. Alam nilang may lalim ang order books at may kasiguruhan po sa execution. Kaya sa ganito pong setup, mas nagiging kaakit-akit si XRP kumpara sa mas manipis na volume. Ngayon ay ano naman po ang mas malawak na kahulugan nito para sa global crypto market? Ang performance po ni XRP sa upbeat ay hindi lang local na kwento. Isa po itong piraso ng mas malaking larawan sa global adoption. Nakikita po natin ang pagtaas ng institutional involvement at saka ETF inflows. Ang mga ito ay sumusuporta sa liquidity at legitimacy ni XRP. Kapag ang isang asset ay malakas sa Asia, madalas itong may epekto sa Europe at saka US markets. Ang Asia ay madalas maagang kumikilos, kaya ang dominance po ni XRP dito ay maaaring sinyales ng mas malawak na interes sa hinaharap. Isa itong indikasyon na si XRP ay nananatiling relevant sa global stage. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pagsusuri, ang datos ng upbeat ay malinaw at mahirap baliwalain. Ang halos 20% na market share ni XRP ay hindi po pangkaraniwan. Ipinapakita nito na may tunay na demand at aktibong paggamit sa market. Para po sa mga traders, ito ay nagbibigay ng oportunidad dahil may liquidity at galaw. Para naman po sa mga holders, ito ay validation na may tiwala ang market. At para po sa mga investors, ito ay paalala na ang fundamentals po ng XRP ay patuloy na gumagana. Hindi po ito garantiya ng agarang pagtaas ng presyo. Ngunit malinaw na si XRP ay nananatiling isang mahalagang asset dito sa Asia at sa buong crypto ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.